Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin itong Infinix Hot 40 Pro. Maganda kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Sa OS out of the box, si Infinix Hot 40 Pro ay merong Android 13 with XOS 13.5. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G99. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. Sa GPU na Kamali G57 siya. Meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 33W fast charging. At ang official price niya dito sa Philippines is 7,499 pesos or almost 7,500 pesos. At kung interesado kayo dito sa Infinix Hot 40 Pro, ilalagay ko po yung link neto sa description box. So, 5 games ang ating i-test. Genshin, COD, Asphalt 9, Mobile Legends, at Firelight 84. So, first na lalaruin natin is ML at itong ating settings. So, HD mode naka-on, refresh rate super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download na resources dito. So, pagdating sa Mobile Legends, maganda performance dyan ni Infinix Hot 40 Pro. Smooth siya sa sinet nating setting, which is high settings. So, kung pagdating sa ML, ayan, wala kayong pangangamba dito na maglaro dahil smooth po performance niya. So, next naman is Firelight 84. So, set muna natin yung settings niya. So, pinakamataas na available is HDR. Tapos, set natin yung frame rate sa extreme, resolution high. So, pagdating sa Firelight 84, ayan, maganda rin performance ni Infinix Hot 40 Pro. Nakaset siya sa high settings, biruin nyo extreme frame rate, high resolution, and HD graphics. At ayan, yan nyo naman, smooth yung movement. Pag-aim ay all goods naman dito sa Firelight 84 sa Infinix Hot 40 Pro. So, next naman is COD. So, ito yung settings natin both sa Battle Royale at sa multiplayer. So, graphics medium at ang frame rate natin nasa high. So, pagdating sa COD Battle Royale, tignan nyo naman napaganda pa rin ang performance dyan ni Infinix Hot 40 Pro. Pero nakakalungkot lang, ang pinakamataas available niya lang sa graphics is medium. So, hindi pa ganun naka-optimize yung chipset niya sa Battle Royale or sa COD. Pero hopefully sa mga near future updates, maging available yung mga matataas sa settings dito dahil paniguradong kayang-kaya yan ng MediaTek Helio G99. Movement ay smooth, o paniguradong hassle-free maglaro ng COD dito.
pagdating sa COD multiplayer, napaka-smooth din ng performance dyan ni Infinix Hot 40 Pro. Ayan, no? Wala tayo na-experience sa mga frame drops. Talaga makakapag-battle kayo ng mabuti dito. So, yun. All goods din yan sa multiplayer and sa Battle Royale. So yan, pagdating sa Asphalt 9, okay din ang performance yan ni Infinix Hot 40 Pro. Smooth din naman po siya at maganda yung graphics niya. So next naman is Genshin Impact. Ngayon iset muna natin siya sa pinakamataas sa settings. So graphics size 60 FPS at i-low lang natin yung motion blur. So yan, nagbago yung graphics na mas naging detailed nung sinet natin sa high. Mapapansin nyo, ayan, nakakaya naman ni Infinix Hot 40 Pro i-handle. May mga frame drops, yes, pero playable naman po ang Genshin dito. Ayan, naka-on to yung motion blur nya. So yun na dyan, masyado malakas yung kalaban. So, try naman natin i-off yung motion blur. Playable siya na naka-on yung motion blur. Tignan natin kung naka-off is yung motion blur ay mas okay yung performance. Yung rotation niya medyo umokay, yung pagro-rotate natin. Compare nung naka-on yung motion blur. So, playable naman so far ang Genshin Impact dito sa Infinix Hot 40 Pro. So, napaka-solid talaga ng MediaTek Helio G99 chipset sa ganitong presyo, ha. Napakalakas mga ka-J-Vlog. Biruin nyo, Genshin na to. May mga frame drops, yes, pero na-handle na naman so far. So, kung naghanap kayo ng smartphone na kayang-kayang Genshin sa high settings, magandang i-suggest sa inyo itong si Infinix Hot 40 Pro. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating game test dito sa Infinix Hot 40 Pro. So nakakatuwa na itong smartphone na to ay okay po for gaming talaga dahil yung kanyang chipset ay maganda. The MediaTek Helio G99 chipset, isa pong gaming chipset yan when it comes sa entry-level smartphone. So, sa ganitong murang halaga na 7.5, minsan pa nga, pagsiswertihin kayo sa sale Shopee, mukha nyo to ng 5 Plus or 6 Plus. So, mas good deal yan, di ba? Sa ganyang presyo, ay okay na okay po for gaming at maganda rin i-recommend itong smartphone na to for gaming dahil of course sa kanyang RAM at ROM, napakalaki, 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Sa ganyang storage, napakadami nyo na po malalagay ng mga games dito, lalo na yung Genshin Impact, napakalaki na po ng storage na required niyan. 30GB na po ang required storage niyan. ML, nasa 20 na ata gigabytes or COD rin, ganun. So, yung mga modern games ngayon, palaki na yung mga required storage, kaya palit na rin ang 128GB na internal storage. Yun na po, pinaka-minimum talaga when it comes sa gaming is 128GB. 64 ay OLEDs na yan sa gaming. Napakakunti na lang malalagay nyo dyan. So, pinaka-prefer talaga na storage pag maglalaro kayo, 256 na talaga, which is ito in-offer na nga ni Infinix Hot 40 Pro. Maganda rin yung display na mo-offer niya, mataas yung resolution, maganda yung screen size, malaki, and of course, naka 120Hz screen refresh rate pa siya. So, yun. Kung interesado kayo dito sa Infinix Hot 40 Pro, i-check nyo na po yung link na ito sa description. At kung i-rate ko yung gaming performance niya sa kanyang presyo 1 ang lowest ng highest, ang score ko dito mga ka-J-Vlog nasa perfect 10. Dahil tinernoan pa to ng dual stereo speakers for immersive sound. So, marami ako nakikita sa comment na binabash pa rin ng MediaTek Helio G99. Bakit daw G99? Magandang itry nyo muna first hand yung G99 and specs wise, malakas talaga yung chipset na yan. Lalo na, depende na rin kasi kung nasaang kategory. Siyempre, pag nasa mid-range, hindi na magandang G99. Pero sa ganitong presyo na 5 to 7K, definitely magandang G99 mga ka-J-Vlog. Okay na okay yan for gaming. So, yon,
Na-try na natin, proven na kaya niya mag-handle ng mga modern games including Genshin Impact sa high set.